preaching. So sa hapon, inaaral namin ang buong Old Testament. Sinimulan namin sa Genesis 1:1. Nasa 1 Kings chapter 20 na po kami. At ngayon, sinimulan namin yung series sa New Testament, Matthew 1. Ngayon, nasa Matthew 18. So, ngayon po, ang verse na tatalakayin natin ay Matthew 18, verse 10 to 14. So, makikita natin dito, last Sunday, winarningan tayo ng Panginoon. Huwag tayong maging stumbling block para sa ating mga kapatid. At ngayon, inire-reveal ng Panginoon kung bakit napakahalaga sa Kanya ng bawat isang mananampalataya. Papakita niya sa atin yung rason kung bakit seryoso siya o mabigat sa Kanya, na huwag tayong maging katisuran, huwag tayong mag-cause ng spiritual harm sa bawat isang kaluluwa, because every soul matters to Christ. At sa mga verses natin ngayon, pinipresenta ng Panginoon ang kanyang sarili na parang isang pastol na handang hanapin ang bawat isang tupang nawawala. Yung passage na ito, inire-reveal sa atin ang puso ng ating Panginoon. Ang puso niya ay binyet sa mga mahihina, sa mga vulnerable, sa mga nawawala, sa mga mahihirap, sa mga nasasaktan. Ito yung mga taong pinapahalagahan ng ating Panginoon. Na habang binavalue ng mundo, yung usefulness mo, yung kahalagahan mo, kung paano kanila magagamit, pinapahalagahan ng mundo yung achievement mo, yung estado mo, yung narating mo. Sinasabi ng Panginoon, isang bagay lang ang pinapahalagahan niya sa bawat isa, at yon ang ating mga kaluluwa. Yung mga tao na ino-overlook ng mundo, nilalampasan ng mundo, iniisnab ng mundo, sila yung mga taong pinapahalagahan ng ating Panginoon. At pinapakita ngayon sa atin ng Panginoon ang pinakamalinaw na letrato ng kanyang pag-ibig, pagkaaruga at concern sa lahat ng kaluluwa. Unang punto, ang turo ng Panginoon sa atin, value the little ones. Sabi po sa verse 10, take heed that ye despise not one of these little ones. Sinasabi ng Panginoon ng bawat isang mananampalataya ay mahalaga, karapat-dapat sa kanyang paningin, at hindi natin sila pwedeng itrato o baliwalain lang sa loob ng ating iglesia. Amen. Sabi na ng Panginoon, take heed. Ang ibig ko sabihin ng take heed, ibigay nyo sa akin yung atensyon nyo. Mahalaga yung aking sasabihin. Binabalaan ko kayo. Huwag kayong magkaroon ng tendency sa inyong mga puso na maliitin ang kahit sinong tao sa loob ng inyong iglesia. Ini-establish sa atin ang importanteng prinsipyo ng Biblia. Yung ating mga pride, itinutulak tayo na sukatin ng ibang tao sa standard ng mundo rather than sa standard ng ating Panginoon. Kung tatandaan niyo po, bago ito i-warning ng Panginoon anong problema ng mga disipulo, ang concern nila, sino ang magiging magiting sa kanila pagdating sa langit. Kaya pinupunta sila ng Panginoon, hindi. Huwag niyong sukatin yung sarili niyo. Huwag niyong sukatin ang inyong mga kapatid. Huwag niyong tignan kung mayaman yung papasok, maimpluwensya, makapangyarihan, edukado, sikat, popular, maabilidad, magaling magturo. Walang pakialam ang Panginoon sa lahat ng bagay na yan. Ibang kumilos ang kaharian ng ating Panginoon. Yung isang mananampalataya na maaaring hindi mahalaga sa mundong ito, you are highly valued by God. Kapatid, huwag nawang maging isang iglesia ang ating church na kung saan binabalyo natin yung mga taong pumapasok sa estado nila sa buhay kesa sa espiritual na realidad na mahalaga yan dahil meron niyang kaluluwa na iniibig ng ating Panginoon. Kita nyo yung puso ng Panginoon nandun sa mga mapagpakumbaba, the little ones. Hindi po ito literal na mga bata. Pero yung mga tao na papasok sa iglesia nyo, iglesia natin na kung saan nagpapakapusong bata sa harap ng ating
Panginoon. At yung mga taong may pusong bata, dependent sa ating Panginoon, umaasa sa kanyang grasya, sila yung mga taong tunay na ligtas. Yung mga mahihina, yung mga bata sa pananampalataya, yung nilalagpasan ng mundo, sila yung ating pahalagahan. Tandaan nyo, ang bawang isang mananampalataya, katulad ng sinabi natin sa ating Sunday School, binili ng kanyang dugo, ginastify sa pamamagitan ng pananampalataya at katapatan ng Panginoong Jesucristo, inampon sa pamilya ng ating Panginoon, pinamamahayan at pinamumuhayan ng banal na Espiritu, then therefore, mahalaga ang bawat isang kaluluwa. Sometimes, silipin na natin, ano yung magagawa ng taong ito sa iglesia? Makakapag-tithes ba yan? Makakapagturo ba yan? Makakapag-abot ba yan? Makakapagbigay ba yan? Hindi yan sinusukat. Hindi lang sa contribution ng isang kaluluwa sa loob ng isang iglesia. Sukatin mo yung bawat isa sa kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa kanila. At makikita nyo na kung ano yung ginawa sa kanila, yun din yung ginawa sa atin. At pare-pareho lang tayong anak ng ating Panginoon. Yung pinakamahinang mananampalataya, he is as saved as the strongest saint. Yung mahina at malakas na mananampalataya, pareho lang yung binayaran ng kanya dugo. Yung bagong convert, yung immature na Kristiyano, kahit ikumpara mo yan sa isang mature na Kristiyano, pareho yung anak ng ating Panginoon. Then therefore, our church should be a church na nire-reflect yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isang tao. The day. Kapatid, wala naman tayo pare-parehong dignidad sa harap ng ating Panginoon. Marami lang Kristiyano, they act as if they are the most holy of holies. Hindi, dati wala tayong may pagmamalaki. Ang tangi ko lang kayang ipagmalaki. At pare-pareho tayong may pagmamalaki, pinili ako ng ating Panginoon. So our church is a body composed of equally precious members before God. Amen. Pantay-pantay tayo. Ay, kami mga pastor, natutuwa kami ngayon ng meeting. Anong sabi ni Pastor Dave last time? Ang saya palang mag-meeting na tayong mga pastor, walang bossing sa atin, walang mas mataas sa atin, walang supremo sa atin, yung exact word na ginamit ni Pastor Dave. Because equally, we are all believers. Iba man yung function mo sa loob ng church. Sabi ko nga kanina, I don't care. Kung nagpipreach ka, nagtiteach ka, nagluluto ka, nagwawalis ka, naglilinis ka ng iglesia, nag-aayos ka ng pupuhan, naglilingkod ka ng tahimik at walang nakakakita, I don't care. We all belong to Christ. At yung katotohanan na ito, tinatanggal yung favoritism, yung partiality, yung pagiging elitista ng mga mananampalataya, yung pride natin sa ating mga puso. Amen. Kung magsasama-sama man tayo, tandaan natin na pareho tayong mga makasalanan na lumuluhod lamang sa paanan ng krus ng ating Panginoon. Amen. Na pare-pareho tayong naligtas, hindi sa ating kabutihan, kung hindi sa kanyang grasya. Na pare-pareho tayo nagpapatuloy dahil dumidepende lang tayo sa kalakasan ng ating Panginoon. Ano ang sinasabi niya? Walang lugar ng kayabangan sa loob ng isang matinong iglesia. This passage as forces us to examine kung paano natin tinitignan yung bawat isang tao sa loob ng ating church. And personally, this is a rebuke to me. Alam niyo, ng asawa ko throughout the week, may mga pinag-uusapan kami. Nare-rebuke din ako ng asawa ko. At itong passage na this is a rebuke. Huwag natin tingnan kung ano yung ipinapasok ng ating Panginoon. Ang mahalaga, nagpapasok siya ng mga kaluluwa. There is a reason kung bakit nandito yung mga tao. Ngayon, kanino yung inyong mga sarili, nire-respeto lang ba natin yung mga gifted? Nire-respeto nyo lang ba yung mga leader at mga pastor? Ini-ignore nyo ba yung mga mananampalataya na wala kayong benepisyo? Kung ganito ang ating puso, nagkakamali tayo. At ang sabi ng Panginoon,
Take heed. Makinig kayo. Ito ang babala ko sa inyo. Yung mananampalataya na tahimik na nakaupo, yung matatandang Kristiyano na patuloy na nagsisimba, yung bagong convert, yung kapatid mo na nag-i-struggle sa kasalanan, lahat sila mahalaga sa ating Panginoon. Kaya wala tayong itataboy sa loob ng ating iglesia. Sa inyo, wala akong paki, kahit mamamatay tao pa yung pumasok dito. Kung mauupo yan, makikinig yan, welcome yan sa loob ng ating iglesia. Kapatid, diba, makita natin ang church natin kung sa paano ko nakikita ng Panginoon, may pagpapakumbaba, may pag-ibig, may pasensya, tigit sa lahat, may pagpapahalaga. Walang kaluluwa na kung saan maliit ang tingin ng ating Panginoon. Mahalaga ang lahat ng kaluluwa sa Kanya. No. Sa number 2, verse 10 pa rin ang sabi doon. For I say unto you, that in heaven, their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Now, makita nyo dito, sobrang pagpapahalaga ng ating Panginoon. Ginagamit niya kahit ang mga anghel upang tayo ay ingatan. Now, unang punto, subpoint dito. Totoo po ang angelic ministry. Ginagamit ng Panginoon ang mga anghel upang kumilos sa ating mga buhay. Pero ano yung pagkakamali ng napakaraming preacher dito, mga mananampalataya? They focus so much sa katotohanan ng tinatawag nilang guardian angel. That's not the point. The angels are not the focus here. Ang focus dito, the angels do always behold, yung kasunod, the face of my Father. Daming tao, lalo na sa Pinas, yung guardian angel nila, yung pinakamahalagang bagay sa mundo, hindi. Kinakalimutan nila, ang mas mahalaga, yung tatay nila sa langit na kumikilos at nag-uutos sa mga anghel upang sila ay utusan, bantayan. Actually, ano ba yung point ng mga anghel dito? Para lang ba i-encourage tayo na may angelic ministry ang Panginoon upang ingatan tayo? Hindi. Ang punto rito, kung yung mga anghel, iniingatan yung inyong mga kapatid at iniibig nila dahil mahalaga sila sa Ama, bakit ikaw bilang isang mananampalataya hindi mo magawa? How much more ikaw? The focus is not on the angel themselves. It is God's care for the souls. Nakakalungkot, maraming tao fascinated sila sa mga anghel. Samantalang nineneglect nila yung Diyos na nagpapadala ng mga anghel. Ang punto rito, kapatid, if the angels care for us because of the Father, bakit hindi mo magawa sa inyong mga kapatid? Tingnan mo, sabi, do always behold the face of my Father. Sabi mo, the emphasis is on the Father. Sometimes, nag-discourage tayo. Nakalimutan na ba ako ng iglesia? Nakalimutan na ba ako ni pastor? Dinadaan-daanan na lang ba ako ng mga miyembro? Huwag kang ma-discourage. Ang sabi ng Biblia, that God is never unaware of your situation. Nakikita ka ng tatay mo sa langit. Hindi ka niya kailanman malilimutan. Hindi ka niya kailanman lalampasan. Hindi ka niya kailanman aabandonahin. Iwanan man tayo ng buong mundo. Daan-daanan man tayo ng buong mundo. Wala mang paki sa atin yung gobyerno natin. Kahit yung mga kapatid natin, minsan palyahin man nila tayo. Kung ikaw ay anak ng Panginoon, walang tatay sa mundong to, nakakalimutan niya ang kanyang anak. Mahal ka ng ating Panginoon. And this reflects the doctrine of God's providence. Kung control ng Panginoon kahit yung mga anghel para kumilos sa buhay mo, ito yung katotohanan. Maganda man sa pangit yung nangyayari sa iyo, hawak ng
Ama ang lahat ng bagay. Minsan ang pananaw natin sa salitang providence, provide, provision. Na kapag nagbibigay ang Panginoon ng masagana, mabuti, kumpleto, yun ang providence mo. Ang tamang aspeto sa providence, kahit yung mga mapapait, mga kulang, mga sakit, mga mahihirap, providence yan ng ating Panginoon. Walang darating sa buhay natin na hindi kontrolado ng ating Ama. At kung anak ka niya, unawa mo na kung ano man yung nangyayari sa iyo, ito yung best ng Panginoon para sa iyo. Ngayon, nandun yung proteksyon at oversight ng Panginoon sa atin. If He controls the angels to protect you, hawak ka ng Panginoon. Ang ibig ko bang sabihin bilang pastor na hindi ka na mahihirapan bilang Kristiyano? Hindi ka maghihirap? Mayaman ka? Masagana buhay mo? Hindi. Ibig ko bang sabihin hindi ka mape-persecute? Hindi. Ibig ko bang sabihin hindi ka magkakaroon ng trial at problema? Hindi. Pero ano yung ibig sabihin na to? Wala kang pagdadaan ng problema at kakulangan sa buhay mo. Napapabayaan ka ng tatay mo at hindi niya hahawakan ng inyong mga kamay. Kapatid, walang random sa mundong to. Walang swerte, walang malas, walang aksidente, walang karma. Bakit? Dahil walang bagay sa mundong ito ang makakatakas sa kontrol ng ating Ama. Yung kapahingahan natin, yung kasiyahan natin, nakasalalay sa katotohanan, mabuti ang aking tatay. This is a tremendous comfort for God's people. Sabi ko nga sa inyo, sometimes pakiramdam natin nalimutan na tayo. Insignificant tayo. Hindi na tayo pinapansin o mag-isa na tayo. Pero pinapaalalahanan tayo mismo ng Panginoong Jesucristo, mahalaga ka sa Kanyang Ama. Na bawat isang luha nakikita niya. Bawat isang bigat, pinapasan niya kasama mo. Na bawat isang problema na uunawaan niya. Other people might overlook you. The church might overlook you. But God can never abandon you. God's people are never forgotten. At kung bakit hindi na tayo kayang limutin? Nasa verse 11. For the Son of Man is came to save that which was lost. Dahil yung kanyang anak ay pumunta sa mundong ito upang iligtas ang mga makasalanang nawawala. Tignan niyo muna yung salitang lost. Dinedescribe na yun ng Panginoon yung kondisyon natin bilang mga tao. Regardless kung pastor ka, aral ka, pari ka, o ano ka man sa mundong to, you are lost. Nawawala ka. Makasalanan ka. Ito yung pinakamalinaw na description ng kondisyon ng isang tao. You are not a sinner by choice. You are a sinner by nature. Pinanganak kang makasalanan, pinanganak kang nawawala, pinanganak kang malayo sa ating Panginoon, pinanganak ka na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kaya nga ang sabi doon, for the Son of Man is come to save that which was lost. Hindi nalilito ang Panginoon, hindi siya nag-struggle, hindi kulang yung kaalaman niya. Alam niya na nawawala ka. At ang isang taong nawawala, you are separated from God. You are separated from your shepherd. Kapatid, masakit nung sasabihin ko, na maaaring hindi nyo naririnig sa ibang iglesia. Lahat ng tao ipinanganak under condemnation. Lahat ng tao, originally, dapat lahat tayo pupunta ng impyerno. Dahil walang tao ipinanganak na mabuti. At ano ang sabi ng Biblia na kinakatakot ituro ng mga pare, ng mga pastor? Lahat tayo pinanganak na anak ng demonyo. Yung pinakamalaking problema natin, hindi pera, hindi society, hindi gobyerno, hindi politika, hindi ekonomiya. Na ipinanganak ka na yung kaluluwa mo under damnation.
salvation. Ay, tatanungin mo, Pastor, ang sakit ng turo mo. Yes! Masakit. Pero kung ikaw bilang magulang, alam mo, mapapahamak yung anak mo, hindi mo ba sasabihin sa kanya yung masakit na katotohanan? Pero ito yung pag-asa natin. Ang sabi sa verse, the Son of Man is come. Intentionally nagkatawang tao ang Panginoon. Pumunta siya ng may purpose. Tiniis niya yung lahat ng sakit, yung lahat ng parusa, yung pagkapako sa krus. At ginawa niya yun, hindi para i-improve yung society, hindi para maging hari lamang, hindi para manguna sa politika. Ang sabi doon, He is come to save, upang magligtas. Pati, halos mahigit isang taon na natin inaaral yung Matthew. Matthew 18 pa lang tayo. At ano yung makikita nyo? Lahat ng mirakulo, lahat ng katuruan, lahat ng doktrina, it all points to Christ saving the lost. So, yung punto ko. If the Son of Man is come to save, then salvation is found on Christ alone. Marami ng tao ang nagtanong sa akin, Pastor, ano ang daan ng kaligtasan? Pastor, paano ko ililigtas ang aking sarili? Sa lang yung sagot, hindi mo kaya. Hindi ko kaya. Kung hindi ko kinayang iligtas yung sarili ko, hindi ko kayo kayang iligtas. Ano yung sagot sa kaligtasan? Ano yung daan ng kaligtasan? Nandun na sa verse, He is come to save. Si Christ. Paulit-ulit ko itong ituturo sa lahat ng tao. Hindi mo mahanap ang kaligtasan sa relihiyon. Hindi mo makikita ang kaligtasan sa pagiging miyembro ng isang iglesia. Hindi mo makikita ang kaligtasan sa bautismo, sa mabuting gawa, sa pagdadasal, sa pagbibigay ng pera sa mahirap, sa pagtulong sa kapwa mo. Wala dyan ang kaligtasan. Hindi sa mabuting gawa. Salvation is found in Christ alone. Ano yung patunay ko? Dahil hindi sinabi sa Biblia na namatay siya para sa mga mabubuti, na namatay siya para sa mga moral, na namatay siya para sa mga banal. Ang sabi doon, while you were yet sinners, Christ died for us. Kapatid, kung gusto mong malaman ang daan ng kaligtasan, isa lang ang kasagutan, si Kristo. Walang papasok sa langit na hindi nanampalataya na sapat ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo upang siya ay maligtas. And this verse destroys human pride. Sabi ng iba, lahat tayo mabuti. Kailangan lang natin ng konting tulong para manampalataya. Kailangan lang natin ng konting tulong para maligtas. No. Sabi ng Biblia, you are lost. Pag naliligaw ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam saan ka maghahanap. Wala kang kakayanan. Christ is not your helper. Christ is not your counselor. Christ is not just a good example. He is your only way to salvation. Kapag hindi tanong gaano ka kabuti, ang tanong, nanampalataya ka na ba kay Kristo? Pang-apat, makikita nyo yung puso ng Panginoon bilang isang shepherd. Verse 12 hanggang 13, ang sabi niya, how think ye if a man of 100 sheep and one of them began astray? Sabi ng Panginoon, kung meron kang 99 na tupa at nawala yung isa, yung pang 100, yung tunay na shepherd, handa niyang iwanan yung 99 upang hanapin yung nawawala, isa. Naaral ko ito, nare-review din ako bilang pastor. Kung ganun kahalaga, yung bawat isang kaluluwa sa Panginoon, ang hinahanap niya, bakit hindi natin ito magawa? Sabi ng Panginoon, if
If a sheep has gone astray, pag sinabi mong astray, nagwawander, naglilibot. Sa paglilibot niya, hindi niya na ulit makita kung saan siya babalik. At ito yung natural tendency ng isang taong makasalanan, to wander away from God. Alam niyo kung paano nagwawander ang isang tupa? Dahil yung mata niya nawawala doon sa shepherd. Naeentay siya ng grass, naeentay siya ng tubig, naeentay siya ng kung ano-anong bagay. Kahit naman si Isaiah, sabi niya, all we like sheep have gone astray. Kapatid, yung kasalanan, it's not just a matter of breaking rules, breaking laws, hindi. Yung pagiging isang makasalanan, it means wandering away from the shepherd. At kung papabayaan lang tayo ng Panginoon sa ating mga sarili, lalayo tayo sa katotohanan, lalayo tayo sa pagsunod, lalayo tayo sa fellowship sa ating Panginoon, lalayo tayo sa ating mga iglesia. Ito yung imahe ng isang tupang nawawala. At hindi katulad ng ibang hayop, hindi marunong ang tupa na mag-survive mag-isa. Posible. Tayo mga mananampalataya, ganun din. But the good news is, our shepherd is a seeking shepherd. Hinahanap niya tayo. Ibinabalik niya tayo sa kanyang herd, sa kanyang mga tupa. Sabi ko, handa ang Panginoon na iwanan yung 99 para hanapin yung isang nawawala, yung isang lumalayo. Ito yung puso ng ating Panginoon. Kung titignan nyo, ano yung napakaganda sa kaligtasan na meron tayo. Itinuturo ng ibang mga iglesia ang kaligtasan, magpakabuti ka, manalangin ka, magdasal ka ng 10 ulit para mapatawad ka. Hindi eh. Kasi kung kaya kong gawin ang lahat ng bagay na yun, ba't ko pa kailangang mamatay si Kristo? Malinaw dito na ang kaligtasan, ang pagbabalik at paglilingkod sa bawat isa, sinisimulan ng ating Panginoon at hindi ng tao. The Bible never portrays the sheep as the one looking for the shepherd. Laging yung shepherd yung naghahanap sa tupa. Kung gusto nyo ng patunay, nung nagkasala si Adan, sa tingin nyo, hinanap niya ang Panginoon. Hindi, ang ginawa niya, nagtago. Panginoon ang humanap kay Adan. Habang busy si Abraham, the father of all nations and of all Christians. Akala nyo matinong tao si Abraham? Hindi. Idolater si Abraham. Katulad ng kanyang tatay sa lugar ng Chaldea at ng Ur, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Panginoon ang tumawag kay Abraham. Panginoon ang tumawag kay Zacchaeus. At Panginoon ang tumawag sa akin at sa bawat isang mananampalataya. Bakit? Because all of us are lost sheep. And it is the shepherd who seeks. At ito yung kagandahan ng grasya. At bakit hindi ko lulunukin na nagliligtas ang kabutihan? Dahil kung lulunukin ko yun, imposible ako maligtas. Wala akong kabutihan sa mundo to na kaya kong ipagmalaki sa ating Panginoon. This is the beauty of grace. That salvation is not about man looking for God. It is about God looking for the lost sheep. Kapatid, sa tingin mo, the moment na maibalik ng Panginoon yung isang tupang nawawala kasama ng 99 na sinasabi dito, sino yung pinakamatutuwa? None other than the shepherd. Hindi malupit ang aming Diyos. Bagamat nagmili siya pero hindi siya malupit. Masaya siya sa bawat isang kaluluwa na naliligtas. Hindi siya makipit sa kaligtasan. Sabi nga sa Biblia, libo-libong anghel lang nagagala kapag isang kaluluwa lang ang naligtas. Bakit tayo hindi natin magawa?
Bakit tamad tayong lumabas? Wala pa nga 99 yung tupa sa loob ng ating iglesia. Tamad na tayong hanapin yung mga nawawala. Bakit tayo masama yung loob natin? Na may mga mananampalataya at Kristiyano matigas ang ulo sa loob ng ating iglesia, matuwa nga at ginagamit ng Panginoon ang iglesia ito upang magtama. Mas gugustuhin ko na nandito lahat ng pasaway na mananampalataya, as long as nandito sila kasama ang ibang tupa ng ating Panginoon. Nagagalak siya kapag nagsisisi yung mga makasalanan. Nagagalak siya pag bumabalik yung mga prodigal son. Natutuwa siya pag nahahanap yung mga lost sheep. Kapatid, hindi puno ng panghuhusga ang puso ng Panginoon. My God is a compassionate God. Kapatid, He should encourage everyone. Mananampalataya ka man sa hindi. Kung ikaw ay isang wandering believer, Christ has not stopped caring about you. Kung ikaw hindi ka sigurado, hindi ka pa mananampalataya, isa lang yung sinasabi ng Panginoon, handa siyang tanggapin ka bilang kanyang tupa. And for this church, para naman sa mga mananampalataya, church, i-reflect naman natin yung puso ng ating shepherd. Huwag tayong tamarin, huwag tayong papagod, huwag tayong manghinayang. Whatever resources, finances, talino, oras, sakripisyo, isa lang yung buhay natin. Gugulin na natin sa paghahanap ng mga nawawalang tupa. And as a pastor, this is a rebuke for me. You are already here. Iingatan ko yung 99. Totoo yun. Magbilang under shepherd ng ating Panginoon, hindi ko pwedeng i-ignore yung isa pang nawawala sa labas ng ating iglesia. At alam niyo kung ano yung good news? Hindi niyo mahuubos yung isang nawawala. Pag nahanap mo yung isa, meron pang isang nawawala. Laging may nawawala. Kapatid, yung sinasabi ngayon ng Panginoon, yung maturity mo, bilang isang mananampalataya, hindi lang kung gaano kalalim yung kaalaman mo sa doktrina, pero kung gaano mo iniibig ang lahat ng kaluluwa. Humbly, verse 14. Even so, it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish. Ano sinasabi ng Panginoon? Hindi siya nagagalak na kailangan niyang parusahan yung mga kaluluwang mapupunta sa infierno. Inisip mo na yung Diyos na humahawak ng lahat ng bituin, lahat ng planeta. Sabi ko nga sa asawa ko, kapag nabawasan na ng 0.00001 yung puwersa ng gravity sa atin pa lang, sa planeta pa lang. Hindi lang magbabalik, talagang magtatapunan lahat ng planeta. Ano yung punto? Yung Diyos na may hawak ng lahat ng bagay, He cares about your soul. Kapatid, hindi ka lang part ng isang crowd. Hindi ka lang part ng buong Pilipinas at hindi ka lang part ng iglesia ito. Kilala ka at iniibig ka ng iyong shepherd. And God delights in redemption, not destruction. Throughout the Bible, anong ginagawa ng Panginoon? Tumawag ng makasalanan, magligtas ng makasalanan, mag-warn ng mga makasalanan, pahabain yung mercy niya sa mga makasalanan, mag-provide ng kaligtasan sa mga makasalanan. Yung krus mismo ang magde-demonstrate ng katotohanan na ito. If God delights in destruction, bakit niya pahahayaang mamatay ang kanyang anak sa krus ng Kalbaryo? Gusto ko ditong tapusin ang ating mensahe.
Kung ganito kahalaga sa Panginoon ang bawat isang kaluluwa na hahayaan niyang mamatay ang nag-iisa niyang anak, then every soul possesses eternal value. I want to be radical. Siguro tumatanong tayo. Tatanungin ko yung bawat isa. Kung dumating yung punto na hilingin ng Panginoon na maubos yung lahat ng meron ka, yung yaman mo, yung buhay mo, yung hininga mo, yung lakas mo, yung talino mo, kukunin lahat ng Panginoon para lang makapagligtas ng isang kaluluwa sa labas ng iglesia ito na hindi mo naman kilala, kaya mo itong gawin. That would reflect kung gaano tayo kaseryoso sa tinuturo natin sa araw na ito. Walang yaman sa mundo ito ang mas mahalaga pa sa isang kaluluwa sa harap ng natin. Every soul will exist forever someday. Dito ko po tatapos. Church. Hindi tayo kilala. Batang iglesia tayo. Last year lang tayo nagsimula ng mission. Last year na-organize din tayo. Marami tayong pinagdaanan. Pero hindi pa rin tayo nagdaanan. Magtulungan tayong hanapin ang lahat ng nawawala. And I am not asking you just as a pastor. After all, under shepherd lang ako ng iglesia. I am asking you, dahil nalulungkot ang shepherd at hindi siya masaya sa 99 na tupa. He wants to find the other one. He wants to find the missing one. He wants to find every sheep na nawawala. To the point that he gave his life for it. Lahat tayo, we will proudly say, I want to be Christ-like. Gusto kong maging kamukha ng Panginoong Jesucristo. Hindi na natin mabigay yung oras natin para sa tupa. How much more yung buhay natin? I know salvation is by grace. I know everyone has been elected even before the foundation of the earth. But the sheep does not rescue itself. Hindi ang iglesia nito ang nagliligtas. Hindi yung evangelism natin yung nagliligtas. Amen. But let us be instrument sa kamay ng Panginoong nagliligtas. Amen. Amen. Hindi man ako yung hihila doon sa tupa, pero nawa ako yung maging kawit ng shepherd para kunin sa liig yung tupa at hilahin pabalik sa iglesia ng ating Panginoon. At kung ikaw man, kung sa araw na ito pakiramdam mo, na ikaw yung nawawalang tupa, ito yung mensahe sa iyo ng ating Panginoon. Maaaring sinubukan mo na ang relihiyon, sinubukan mo na ang moralidad, sinubukan mo na ang mabuting gawa, sinubukan mo na ang maging isang mabuting asawa, ina, ama, kapatid, anak. Sinubukan mo na i-improve yung sarili mo. Pero hanggang ngayon, pakiramdam mong malayo ka sa ating Panginoon. Ito yung katotohanan. Tinatawag ka ngayon ng iyong shepherd. Ayaw niya magtulak. Ayaw niyang maparusahan ka. Namatayan ka niya. So, do not remain lost. Amen. Sabi nila, mahirap ang maligtas. Mahirap kasi sinusubukan mong iligtas ang iyong sarili.
Wala nang iba pang mas madali sa kaligtasan. Simple lang ang kaligtasan, manampalataya ka at magsisi ka sa iyong kasalanan. You don't have to be lost. Ito na yung tuwing araw na mawawala ka. Kaya sabi ng Panginoon ngayon, araw na ito ang araw ng kaligtasan. Wala nang iba pang mas ligtas na lugar sa isang tupa kung hindi sa kamay ng kanyang for the Son of Man is come to save that which was lost. Noon, salamat po sa araw na ito, sa lahat ng biyaya ng matawaran ng aming mga kasalanan ng aming dalangin. Salamat po sa lahat ng kapatid namin, dinala nyo sa iglesia nito, sa mga kapatid namin wala rito, ipaalala nyo sa kanila ang mahalagaan ng araw ng mga araw ng panambahan, Panginoon. Balik nyo sila, Panginoon, tama sila, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyaya nyo, pagpatawad nyo lahat ng aming kasalanan, i-bless nyo ang aming mga po, ang pagkabalik namin sa inyo, ang mga pagkain namin pagsasaluhan, enjoy namin ang fellowship namin bilang pagkakapagawa namin. In Jesus' name we pray. Salamat po, tapos na po tayo. So, Jess, makipasa naman